sumuri at sumamba sa Kanya sa lugar na ito. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Let's all pray together. There's power in prayer. At ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus ay higit pa sa kahit anong ating mga pinagdaraanan sa ating buhay. So, let's come before His presence. We worship you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, we thank you for your goodness and your faithfulness. Nothing and no one can ever compare to your greatness, Lord God. Lord, maraming salamat for you are good and your faithful love endures forever. Lord, thank you because our help comes from you, Lord God. Hindi po sa kahit kaninong tao, kundi sa iyo lamang aming Panginoon. And Lord, we thank you for your grace, for your mercy, and your never-ending love sa aming mga buhay. Lord, we know na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Lord Jesus, we pray that may we continue to abide in you, Lord Jesus, as we worship you, as we glorify you, as we lift up your name, Lord God. May our worship be a pleasing offering before you, Lord Jesus. Panginoon, ang aming buhay ay nagmula sa iyo, at ang aming buhay ay para sa iyo lamang din aming Panginoon. May you be glorified in everything that we do. Panginoon, we also thank you for the life that you have given us, Lord Jesus, and for the life that you have sacrificed on the cross. Thank you, Jesus. Dahil kayo nga po, Panginoon, ay isang hari, pero kayo ay bumaba upang maabot kami, Panginoon, at upang maging kabayaran sa aming mga kasalanan. And through you, Lord Jesus, we now have life. We are now free to worship you. We now have a relationship with our Father in heaven. Lord, thank you, Jesus. Dahil darating din ang panahon na kayo'y babalik muli. At nakalagay po sa inyong mga damit, King of Kings, Lord of Lords. Lord, wala pong ibang hihigit sa inyo. Walang papantay sa inyo, aming Panginoon. So habang kami nabubuhay, we will live for you. We will glorify you and we will choose you, Lord God, over anything else. Panginoon, maraming salamat for you have done great things sa aming mga buhay. Ang dami ginawang ginawang mga himala, Panginoon, sa aming buhay, and we will continue to expect for more because you have done great things sa aming buhay. And we will sing hallelujah, praise be to your name, Lord God. Lord, salamat po sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagtakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord God. Ating pong i-welcome at ating papurihan ang ating Diyos, ang ating Hari. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Let's all declare. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every mountain and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah! Itiglara mo natin ito sa ating mga buhay. You've been faithful. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promises
Lord, you said in your words that you inhabit the praises of your people. Kung saan merong pagpupuri sa iyo, doon ka nananatili. Doon ka, Panginoon, nananahan. And Lord, we want your presence to be in this place, Lord Jesus. We want, Lord God, to experience you in this place. That's why we will praise you. We will continue to praise you with our voices, with our hands, with our whole being. Lord, we enthrone you in this place, our King and our Savior. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King.
Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you in this place. We honor you. We magnify your name, O God. Salamat po, Panginoon, na muli kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang ikaw ay aming mapuri, masamba, malakila, makapagbigay ng paggalang, pagsamba sa iyo sa lugar na ito. Thank you so much, Father God, for this privilege that we have. Freedom to worship you. Freedom, Father God, Lord, to dance with joy in our heart, O God, in this place. Salamat po, Panginoon. We acknowledge also, Father God, your presence in this place. And also, Holy Spirit, we welcome you in this place. Move mightily in our midst today. Oh, Holy Spirit, we give reverence unto you. O purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay nagagalak at natutuwa sa iyong mga anak na nagpupuri, sumasamba sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, habang kami ay mananahan sa iyong presensya, na kung saan, Panginoon, ay muling mararanasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming pong mga buhay. At tunay nga po, Panginoon, na sa iyong pong presensya ay merong kalayaan. Na sa iyong presensya ay merong kapayapaan. At higit sa lahat, merong kaligtasan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo po, Panginoon, sa patuloy po naming pakikinig ng iyong mga salita. Hindi lamang lalago, titibay ang aming pananampalataya, kundi patuloy ka namin makilala na sa iyo lamang pala namin patuloy na ilalaga ang aming pagtitiwala. Because you are the God of all ages. Lord, we will put all our trust unto you all the way, all the days of our life. Kaya, Panginoon, patuloy kang mangusap sa amin. At naniniwala po kami, O Diyos, kung ano man ang aming daladala pagpasok namin dito, anumang problema, anumang alalahanin, anumang pangamba, ay yung aalisin at kami, Panginoon, ay aalis sa lugar na ito na iyong pinagpala, iyong binago, at iyong pinalaya. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming pong service na ito. Wala pong ibang maitaas, wala pong ibang maparangalan, at wala pong ibang mapakinggan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat may magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang aming pong Panginoon. Sige po, tayo po makakaupo na. Yung mga kids po natin ay pwede na po pumunta sa ating pong kids room.
Sige po, yung mga wala pong upuan sa likod ay meron pa po mga ilang bakanting upuan dito po sa harapan. Praise God! Isa pong mapagpala at isang araw na punong-puno ng pag-ibig. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo. Kung yan ba ay punong-puno ng pag-ibig. Lalo-lalo na katatapos lang kahapon ang pagdiriwang ng mga araw ng mga puso. Maraming masaya, maraming nalungkot, at siguradong merong nag-away. Amen? Dahil yung iba, nakatanggap ng bulaklak, nakatanggap ng tsokolate, yung iba naman walang tinanggap. No? Pero maraming salamat sa ating pong Panginoon. Meron man tayong tinanggap, wala kahapon mula sa mga tao na ating inasahan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Meron nga akong nakapagsabi sa amin kagabi, ang SM daw kahapon ay punong-puno. Maraming gustong kumain pero hindi makakain dahil sa sobrang dami ng tao sa SM at sa lahat ng kainan. Salamat sa Diyos, wala tayong pang SM, kaya hindi tayo nahirapan at hindi tayo kasama sa mga naghintay. Amen? So praise God! So napakabuti ng ating pong Panginoon at muli tayo po ay Kanyang idinako sa Kanyang bahay panambahan. Di ba ang sarap magpuri sumamba sa Diyos sa lugar na ito, lalo-lalo na pag yung puso po natin ay inihanda talaga natin. We prepared our heart and our soul to worship Him and to praise Him because our God is a good God. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Alam niyo po, hindi ko po kakalimutan ang mga katagang yan. Kasi napakahalaga na maunawaan po natin na walang pinakamainam na lugar na dapat mong makasama ang sino mang tao na sa kinikilala mo na napakahalaga sa iyong buhay kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Wala na pong pwede pang walang ibang pwedeng pumalit sa presensya ng ating pong Panginoon. Dahil maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan that in His presence there is fullness of joy. Nasa presensya ng Diyos ay punong-puno ng kagalakan ang ating pong mararanasan sa ating pong mga buhay. Nasa Kanyang presensya ay meron kagalingan, may kapayapaan, at meron pong katagumpayan. No? Kaya nga, kung babalikan po natin, lagi ko pong sinasabi po sa inyo, nire-remind ko po kayo lagi na maging si Hari David, hari na po siya, pero siya ang tao na sinabihan that a man after God's own heart. Why David called him to be a man after God's own heart? Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Kasi po, si Hari David ay walang ibang ninanais lagi sa kanyang buhay kundi ang makapanahan sa presensya ng ating pong Panginoon. Kasi tuwing nasa presensya daw siya ng ating pong Panginoon, ang lagi niyang nakikita ang kagandahan ng Diyos na kanyang sinasamba. Anong ibig sabihin po noon, mga minamahal kong kapatid? Pag tayo ay nasa presensya ng Diyos, hindi na yung mga pangit na mga bagay-bagay at hindi na yung mga malulungkot na pangyayari sa ating pong mga buhay, hindi na yung problema mo o yung sitwasyon mo ang nakikita mo, kundi ang nakikita mo na ay ang Diyos na iyong sinasamba. Amen? Kaya nga, I encourage everyone that every Sunday, patuloy po tayong mag-desire na tayo ay nandito
sa bahay panambahan kung saan nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? Huwag na po natin tingnan kung sino yung mga itinatayo dito upang mangaral ng salita ng Diyos. Because we believe na sa apat na sulok ng lugar na ito nananahan ang presensya ng Diyos. Paano mo nasabi yan, Pastor? Kasi maliwanag ang sabi po ng Biblia. Pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. That's why every time we worship God, every time we praise Him through music, through song, tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon sa lugar na ito, we acknowledge the presence of God in this place. Amen? Not only we acknowledge the presence of God in this place, but we give honor and reverence to His name. Amen? Kasi ang Diyos na ating pong pinuntahan dito, ang Diyos na ating pong sinasamba at inaawitan sa lugar na ito, pinupuri sa lugar na ito, He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Amen? So, nung nakaraang linggo po, ay ating pong pinag-aralan yung true trust in God. Yung tunay na pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At nakita po natin sa buhay po ni Haring David kung paano siya lubusang nagtiwala sa ating pong Panginoon. Bagamat dumating siya sa punto na kanyang pong buhay na maging ang mismo ng kanyang anak na si Absalom ay nagbanta at nag-isip na siya ay tatanggalin sa pagiging hari at siya ay papatayin. Pero dumating man sa punto ng buhay ni David yung ganoong kalalagayan, pero siya ay lubusang nagtiwala sa ating pong Panginoon. Kaya nga, kung babalikan po natin simula nung pumasok ang taon ng 2026, ang ating idiniklara, the vision that God has given to us in this church for this year of 2026 is to trust God. Amen? Yung tayo ay magtiwala sa ating pong Panginoon. Why? Dahil hindi natin alam kung anong buhay meron po tayo, anong buhay ang ating lalakaran this year of 2026, at hindi natin alam kung anong mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa ating hinaharap bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, o sa mga susunod na mga panahon. Hindi po natin alam. Bagamat merong pangako ang ating pong Panginoon na sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa salita ng ating Panginoon, sila ay makakaranas ng kapayapaan, sila ay makakaranas ng pagpapala ng Diyos, sila ay makakaranas ng mga ipinangako ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. Pero dahil hindi natin hawak ang ating pong buhay, ang ating kinabukasan, ang anumang mga pangyayari, kaya pa tayo ay patuloy na magtiwala sa ating pong Panginoon. Pero isang bagay ang napakaganda sa ating pong Panginoon. Ang Diyos na kumilos at gumawa at naging tapat na pinagtiwalaan ng mga nauna sa atin, nila Abraham, nila Moses, nila Jacob, nila Isaac, nila David, at nung mga nauna pang mga ginamit ng Diyos na lubusang nagtiwala sa ating pong Panginoon noong unang panahon. Ang Diyos na naghimala at kumilos sa kanila ay ang Diyos na hindi nagbabago. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, He is the same yesterday, today, and tomorrow or forever. Because our God, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Okay? So, kung ang Diyos po natin, He is the Alpha and the Omega, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailaman, at siya ang Diyos na hindi nagbabago, kapatid, we need to put our trust all the way. Amen? Kailangan natin ilagak ang ating pong pagtitiwala sa Kanya
all the way. Naalala ko nung panahon na tumakbo si Fernando Fu Jr. bilang presidente, isa sa mga slogan po ni Fernando po ay FPJ all the way. Amen? Kung ang tao, ginagawa nila yon at tinitingnan nila na yung kanilang support at pagtitiwala sa tao ay all the way, ano kaya kung sa Diyos natin ito ilagak? Amen? At sa Diyos natin ito gawing slogan ng ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. That our trust in Him is all the way. Amen? Sabi mo sa katabi, kapatid, pwede mo bang gawin sa Diyos na ang iyong pagtitiwala sa Kanya ay all the way? Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat ng Isaías o in the book of Isaiah, chapter 46, verse 3 up to verse 4. Sabi po ng salita ng Diyos, "Listen to me, you descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel, you whom I have upheld since you were, and you have carried since you were born. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you." Sa Tagalog, sabi ganon, "Makinig kayo sa akin, lahi ni ako. Kayong nalabi sa bayan ng Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti pa ang buhok ko." Naalala ko yung isang awitin. Hanggang sa kahit maputi na ang buhok ko, yung pag-ibig niya raw ay hindi magbabago. Amen. Pero tingnan niyo po ang sabi ng salita ng Diyos. "Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda." Amen? "Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan." Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa umagang ito is the God of the Ages. Ang Diyos po ay ang Diyos na hindi nagbabago. Yung kanyang ginawa at ang kanyang pagkilos sa buhay po natin nung tayo po ay sinilang, yun po ay hindi magbabago. Pero ang tao, habang tumatagal, lumilipas ang ilang panahon at taon, ang tao ay nagbabago. Pero ang Diyos, yung ginawa niyang pagkilos nung unang panahon sa ating pong mga buhay, simula nung tayo ay nandun pa sa sinapupunan ng ating pong mga nanay, hanggang sa tayo po ay mainuwal at maisilang, hanggang tayo po ay unti-unti, paglipas ng ilang taon, tayo ay lumalaki, natututong lumakad, nagkakaroon ng tamang kaunawaan, hanggang tayo ay lumaki at umabot tayo sa ganitong kalalagayan. Pero tandaan po natin, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. At sabi ganon, anuman yung buhay mo ngayon at anuman yung kalalagayan mo, sabi ganon, hanggang pumuti na ang buhok mo, hanggang ikaw ay tumanda, at mararanasan
mararanasan mo pa rin ang kabutihan, pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. Mga minamahal mong kapatid, kung ganito ang ating pong Panginoon, kanino natin ilalagak ang ating lubusang pagtitiwala? Tanungin mo ang iyong katabi, kapatid, o kung abay mo yan, kung asawa mo yan, sabi mo, abay. Kanino mo ilalagak ang iyong pagtitiwala? Amen? Kanino nga ba natin ilalagak ang ating lubusang pagtitiwala? Meron pong 4 na bagay na kadalasan dito po inilalagak ng tao ang kanilang pagtitiwala. Una, sa kanilang sarili. Many times, most people, they put their trust unto themselves. So maliwanag na maraming mga tao, dahil masyado silang believe sa kanilang sarili, masyado silang nagtitiwala sa kanilang sarili. Pangalawa, kadalasan dito rin inilalagak ng tao ang kanyang pagtitiwala. Power and riches. Kadalasan sa kapangyarihan at sa kayamanan na meron po sila. Kaya tignan niyo po, maraming mga tao, lalo na yung mga mayayaman, masyado nilang ipinagyayabang ang kanilang kayamanan. Kaya nga, meron pong sinabi ang salita ng Diyos. No? Mas madali pa raw sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman, no, na makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya sinabi ni Jesus itong bagay na ito? Kasi sa ating pong experience at sa ating pong mga obserbasyon, kadalasan pag ang taong mayaman, binabaliwala niya ang Diyos. Dahil masyado siyang nagtitiwala at masyado siyang nakafocus sa lahat ng bagay doon sa kayamanan, even doon sa power and authority na meron po siya. Amen? Pero hindi ibig sabihin na walang mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na ang taong yan na siya ay mayaman at merong power and authority and riches, ay magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba sa ating Panginoon, tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, at sigurado na siya ay magkakaroon ng assurance of salvation. Amen? And then, pangatlo, na kadalasan, lalong-lalo na nung panahon po ng mga Israelita, bagamat naranasan nila ang kaliwat kanan halos araw-araw na himala ng ating pong Panginoon, pero marami pa rin sila that they put their confidence to idols. Sa mga Diyos-Diyosan. No? At itong mga Israelitang ito, sa sobrang pagtitiwala nila sa mga Diyos-Diyosan, halos yung oras nila, yung mind nila, ay nakafocus na dito sa mga Diyos-Diyosan na ito. And then pangapat, na kadalasan dapat ganito ang ginagawa ng mga mananampalataya at merong pagkakilala kay Yahweh ang buhay na Diyos. Na dapat ang ating pagtitiwala ay kay Yahweh lamang natin ilalagak. Our trust ay ating ilalagak lamang kanino? Sa isang buhay na Diyos, to a living God. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos na naghati sa dagat na pula upang ang mga Israelita ay makatuwid at hindi mapahama. Ang Diyos
na nag-provide ng mana araw-araw para meron makain ang mga Israelita sa ilang. Ang Diyos na nag-provide ng tubig sa panahon na walang maiinom ang mga Israelita sa ilang, na sa pamamagitan ng isang bato ay dumaloy at umagos at bumukal ang tubig at merong nainom ang mga Israelita. So, kadalasan itong apat na ito, dito inilalagak ng tao ang kanilang pagtitiwala. Ang tanong, ikaw, saan mo ba inilalagak ang iyong pagtitiwala sa apat na bagay na ito? Bakit nga ba sa Diyos dapat lamang natin ilagak ang ating pagtitiwala? Bakit nga ba? Sa Kanya lamang natin ilalagak ang ating pagtitiwala. In Psalms chapter 20 verse 7, meron pong sinabi dito si Haring David. Sabi ka ni Haring David, this is one of the reasons why David, he can put fully his trust unto the Lord. Sabi ka noon ni Haring David, Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Sabi nga nun, may mga tao na kanilang inilalagak ang kanilang pagtitiwala sa mga karwahe, at yung iba naman ay sa mga kabayo. Pero kami, aming inilalagak ang aming pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan, sa isang buhay na Diyos. Alam niyo po, noong unang panahon, bawat hari, pwede mong sabihin ng isang hari noong unang panahon ay matatag, matibay, pag siya po ay maraming sundalo. Pag marami siyang mandirigma. At hindi lang basta dapat marami siyang mandirigma, nasusukat ang tibay ng isang bansa at galing ng isang hari, sa kanyang military strength. Sa ating pong panahon, kung sino may tangan-tangan at may hawak-hawak ng superpower in terms of military strength, siya ang may control sa buong mundo. Amen? Kagaya ng bansang Amerika. At pinapatunayan ng bansang Amerika, lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Pag gusto nilang kubkubin ang isang bansa, kayang-kaya nila. Pag gusto nilang i-unseat ang isang leader sa isang bansa, kayang-kaya nila. Why? Because they are superpower. Not only they are superpowers, but their military strength ay talaga naman mamamangha ka. So, noong unang panahon, ito po yung dapat meron ang bawat hari. Pag marami kang sundalo, marami kang karwahe, marami kang kabayo na ginagamit mo sa pakikipagdigma, sigurado, na ang iyong pamamahala bilang isang hari ay matibay at matatag. At dito, dumidepende ang maraming hari noong unang panahon. Through their military strength, through their equipment, o anumang mga bagay na meron po sila sa kanilang pandigma. Pero si Haring David, bagamat marami po siyang sundalo, siya ay isang magaling, ekspertong isang sundalo bago siya naging hari ng bayan ng Israel. Sabi nga ng Biblia, kung si Haring Saul, iilan-ilan lang ang kanyang napatay, pero itong si Haring David, libo-libo ang kanyang napatay. At hindi lamang yun, yung kinakatakutan ng mga Israelita noong panahon ng digmaan, na laging nambubuli sa kanila, nalalait sa kanila na si Goliath, siya ang pumatay. Siya ang pumugot ng ulo ni Goliath.
So ganito, katindi itong si Haring David. Kung meron siyang pwedeng ipagyabang, pwede niyang ipagyabang yung kakayanan niya, yung dami ng kanyang sundalo, yung dami ng kanyang karwahe, yung dami ng kanyang mga kabayo, yung dami ng kanyang sandata. At higit sa lahat yung experience na meron po siya. Pero hindi po ginawa ni Haring David ang mga bagay na ito. Kasi sa tanang buhay niya, iisa lamang ang pwede niyang paglagakan ng kanyang pagtitiwala. Kasi hindi niya pwedeng pagtiwalaan ang kanyang tagumpay sa kanyang sundalo, sa kanyang karwahe, sa kanyang mga kabayo, sa sandata na meron po siya, sa lakas at tulong na meron po siya, sa power and authority na meron po siya, sa kayamanan na meron po siya bilang isang hari ng bayan ng Israel, kundi kailangan niyang ilagak ang kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Alam niyo ba, noong panahon ni Haring Solomon, sa lahat ng hari, siya na ang may pinakamaraming karwahe at kabayo na pandigma. Sabi po ng Biblia, during the time of King Solomon, he has 14,000 chariots. 14,000 na karwahe. And then, 12,000 horses. Gaano karaming kabayo? 12,000. At yung mga kabayo na yun ay pandigma. Ganoon katindi nung panahon ni Haring Solomon. But David did not rely on his strength or ability and military might. Instead, he put his trust and confidence to the living God. Ipinapakita ko po sa inyo sa buhay ni Haring David, bagamat meron po siyang kakayanan na dapat ipagyabang, pero hindi niya ginawa ang mga bagay na yun dahil alam niya na ang tagumpay niya ay makakamit lamang niya sa Diyos. Dahil yun, yung kanyang pananaw, that's why he needs to put his confidence to the living God. At dito po sa chapter na ito, Isaiah chapter 46 verse 3 and 4, makikita po natin that in this chapter, God reminded the people of Israel the difference of God and idols. You know? Dahil dito, ipinakita mula sa mga naunang talata kung paano ang mga Israelita noong unang panahon masyado silang nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan kesa sa buhay na Diyos. Amen? That's why God reminded them how God is good to them. Kung paano ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanila at ang Diyos na kumilos at gumawa ng kahangahangang bagay sa kanila, ang kanyang pagkilos ay hindi magbabago. Amen? So that's why God reminded them. Because some of them turned their eyes to idols rather than to the living God. Yun ang problema ng mga Israelita noong unang panahon. Kahit na sila'y nakakaranas ng kabutihan, katapatan ng Diyos, nararanasan nila ang himala ng Diyos, kung paano sila iligtas, kung paano mag-provide ang Diyos ng kanilang pagkain araw-araw, pero meron pa rin panahon ang mga Israelita na sila'y tumatalikod sa Diyos. Binabaliwanan nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanila ay mga taong matitigas ang tignan mo nga katabi mo. Mga taong matitigas ang ulo. Amen? Imbis na ituon nila yung kanilang paningin sa Diyos na buhay at makapangyarihan, mas marami pang panahon na tumatalikod sa Diyos at itinutuon nila kanilang paningin sa mga Diyos-Diyosan. Kaya God reminded them
Nung kayo'y pinanganak, hindi ko kayo pinabayaan. Nung kayo lumaki, hindi ko kayo pinabayaan. At hanggang pumuti ang buhok nyo at tumanda kayo, hindi ko pa rin kayo pababayaan, sabi ng Diyos. Kung paano mo kayo, tawag doon, kinarga noon, nirescue noon, i-rescue rin ko kayo ngayon. Sabi ng Diyos sa kanila. God reminded them. Kasi ang mga Israelita, kagaya rin natin, madalas makalimot. Mabilis makalimot. What is the difference of a true living God and idols? Idols are a burden. Kung titignan niyo po sa Isaiah chapter 46 verse 1, diyan pa lamang ipinakita ng ating Panginoon that the idols that they worship is a burden to them. Why? A burden to them, these idols. Imbis na blessing, imbis na magpapagaan sa kanila, it's a burden to them. Because idols, they need to carry these idols. Hello? Itong Diyos-Diyosan daw na kinikilala nilang Diyos, na pinaglalakan nila ng kanilang pagtitiwala, is a burden to them. Why? Because they need to carry these idols. Sino dati? Bago tayo nakakilala sa Diyos, palakihan tayo ng mga binubuhay. Because they carry these idols, it caused them to be weary. Alam niyo ho ba, pag meron kang binubuhan, at itong binubuhan mo na ito ay walang naitutulong sa iyo, nakakagagaan ba sa iyo? Nakakatulong ba sa iyo? No. It makes you weary. Amen? Why? It caused them weariness. Because these idols, they have eyes but cannot see. They have ears but cannot hear. They have mouth but cannot speak. They have feet but cannot walk. So these kinds of idols, ito yung Diyos-Diyosan kung saan inilalagak ng mga Israelita ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala. That's why God reminded them. That's why in verse 3 and 4, God showed to them how God faithful to them. Kung paano ang Diyos ay naging tapat sa kanila, na ang Diyos na tumulong sa kanila, nag-ingat sa kanila, bigay sa kanila ng buhay nung sila ay niluhan ng kanilang nanay sa kanyang sinapupunan, ay hindi nagbago. At patuloy silang iingatan at tutulungan ng ating pong Panginoon. Tingnan niyo po in Psalms 115, verse 4 to 8. In verse 4, the Bible says, "But the idols are silver and gold, made by human hands." Buti pa yung Diyos-Diyosan, gawa sa pilak at ginto, pero yung gumawa, walang ginto. Kawawa naman. Amen? Verse 5. They have mouths, but cannot speak. Eyes, but cannot see.
Sumunod na verse, they have ears but cannot hear. Noses but cannot smell. Tantakin mo, ikaw na nagtitiwala sa Diyos-Diyosan, may ilong pero di man lang makaamoy. Amen? Magbago ang panahon pero hindi sinisipon. Last, verse 7. They have hands but cannot feel. Feet but cannot walk. Nor they utter a sound with their throats. Meron na ho ba kayong karanasan? Nung kayo ay nananalangin sa isang Diyos-Diyosan, nung kinakausap mo ay sumagot sa iyo. Amen? Nung umalis ka, biglang sabi, balik ka nga. Di ba wala? They have throats, but they cannot utter any words. Last verse. Those who make them will delight them. And so will all who trust in them. Tingnan mo, sabi nga, ang sino man gumawa sa kanila ay magiging kagaya niya. At gayon din yung mga taong nagtitiwala sa kanila. Ibig sabihin, dahil itong Diyos-Diyosan, no power, no life, kung ikaw ay maglalakad ng iyong pagtitiwala sa Diyos-Diyosan, magiging kagaya ka rin niya, no power, no life. Amen? Pero iba ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. Amen? Pero iba ang Diyos na ating pinagsukuan ng ating po mga buhay. Nung dumating na tayo ay kinatagpo ng Diyos at talaga naman isinurrender natin ang ating buhay sa Kanya at sinabi natin sa Kanya, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw na ang nagmamay-ari nito. Ikaw na ang manguna sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at igawad mo sa akin ang buhay na walang hanggan. Kapatid, iba talaga ang Diyos po natin. Kung ang idols is a burden, but God is the bearer. Kung yung mga Diyos-Diyosan, ang tao ang nagbubuhay, pero ang buhay ng Diyos, He is our bearer. Amen? He is the one who will carry you. Siya ang magdadala sa iyo sa isang buhay na payapa, sa isang buhay na matagumpay, sa isang buhay na punong-puno ng kagalakan. In verse 3, in Isaiah chapter 46, ano sabi niya? He has carried us from the womb. Hallelujah! Yes! 5 buwan na tayo ay inalagaan, dala-dala ng ating nanay, pero sino ang Diyos? Ang siyang tumulong, nag-sustain sa ating mga magulang. Psalm 68 verse 19. Why our God, the living God, is not like the idols who cause us weariness, but our God is the bearer. Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily beareth our burden.
Sa Tagalog, ano sabi dyan? Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Kapatid, kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mahihirapan. Kahit anong pang klaseng problema, pagsubok, sitwasyon na sa tingin mo napakabigat, napaka-imposible, pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang magdadala ng bigatin at pasanin na ating dala-dala o hawak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, God is our bearer. Pangalawa, God is the sustainer. Ang ating tagapag-alalay, ang ating tagapagpanatili. In verse 4, anong sabi diyan? He remains the same to our old age. Kung paano niya tayo sinamahan, iningatan, pinagpala, nung tayo ay mga bata pa, nung tayo isinilang, lumabas sa sinapupunan ng ating mga magulang, siya'y mananatili, maging sa panahon na kahit na pumuti na ang ating mga buhok, kahit tayo ay tumanda na. Dahil siya ang Diyos na nagsusustain. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Psalms 54 verse 4. Ano sabi po niyan? Surely. Pag sinabing surely, sigurado. Amen? Sabi nga rin, surely. God is my help. Hallelujah. Sigurado, ang Diyos ang aking tulong. Surely God is my help. The Lord is the one who sustained me. Sino raw ang magsusustain sa Kanya? Diyos. Bakit? Kasi kung lakas mo ang magsusustain sa iyo, darating yung panahon, manghihina ka. Kung ang inaakala mong magsusustain sa iyo, kayamanan mo, kapatid, isang araw, makikita mo na lamang, magugulat ka na lamang, yung laman ng bank account mo, ubos na. Yung inaakala mo na kaibigan mo at ibang tao magsusustain sa iyo, kapatid, darating ang panahon, hindi mo na sila maasahan. Kaya nga si Haring David, iniwanan siya ng kanyang mga sundalo, gusto siyang patayin ng kanyang mga sundalo, iniwanan siya ng kanyang anak at gusto siyang patayin ng kanyang anak. Pero sabi niya, my God, my Lord is the one who will sustain me. Amen? So if our God is our help, and He is the one who will sustain us, kanino mo ilalaga kami pagtitiwala? Sa Kanya. Amen? So Tagalog, ang ganda nga sabi dito ang Diyos ang aking taga-saklolo. Dahil mo, sa panahon na gusto mo ng tulong, may sasaklolo ka agad sa'yo. Amen? Hindi mo na kailangan pag tumawag ng 911. Amen? Kasi pag sa 911 ka tumawag, ang dami pang mga tinatanong na mga question. Amen? Dami pang mga tinatanong na mga detalye. Pero,
Pag sa Diyos, kahit saan ka, kahit anong sitwasyon mo, kahit anong kalalagayan mo, kahit anong oras, anytime na tumawag ka sa Kanya, sabi ng Biblia, He is my ever-present help in times of trouble. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang aking tagasaklolo, ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa akin. Wow! Pangatlo, una, He is our bearer. Pangalawa, He is our sustainer. Pangatlo at panghuli, God is the deliverer. Amen? Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang tagapagpalaya. Verse 4. He rescues and saves His people. Psalms 18 verse 2. Ano sabi po dyan? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Bago sinabi ni Haring David, in whom I will trust. Pero nung sabi niya, the Lord is my rock. Amen? Naalala ko ang isang ibon na tuwing magdadapit hapon, siya ay lagi nagpupunta sa isang dalampasigan. At alam niyo naman po sa dagat, pag nagdadapit hapon na po, ang tubig sa dagat, ang alon ay lumalakas. Amen? Pero itong ibon na ito, kahit na dumating pa yung oras na malakas ang hampas ng alon doon sa dalampasigan, pero itong ibon na ito ay hindi natitinag at walang pangamba bagkus punong-puno ng kapayapaan. Bakit? Kasi itong ibon na ito ay nakakubli sa isang malaking bato. Amen? Ganun din po tayo. Our God is our rock, the rock of our salvation. Amen? Siya ating panulukang tanggulan. Matibay na muog. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo mangangamba. Hindi tayo mag-aalala kung ang Diyos ang iyong matibay na muog. He is the rock of our salvation. Amen? He is my fortress. Alam niyo po, noong unang panahon ng bayan ng Israel, kaya hindi sila basta-basta nalulusob. Their walls, especially the walls of Jericho, is a fortified walls. Matibay, matatag, mataas. Ibig sabihin, if our God is our fortress, mas matibay pa at mas matatag pa kaysa sa Jericho wall. Kapatid, wala tayong katinag-tina. Ang bumangga, iba. Amen? Amen? Ha? Eh kung sa basketball nga, pag ikaw ay bumangga kay Belga, babagsak ka eh. Sa laki ng ganyang katawan eh. Pero sa Diyos, ang sino mang bumangga sa Kanya, giba. Amen. And He is our deliverer, our strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Wow. Ibig sabihin, secured na secured ka. Safe na safe ka pag inilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kapatid,
gusto mong maranasan yung tinatawag na subok na matibay, subok na matatag, walang kalugi-lugi, ang inyong kinabukasan ay secure na secure. Hindi kagaya ng mga insurance company. Put your trust unto Him. Ang kinabukasan mo ay siguradong secure pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Sabi doon sa wikang Tagalog. Bilang pagtatapos, mga minamahal kong kapatid, I want you to listen carefully at huwag doon kakalimutan itong salitang ito na aking pagbabagitin. You don't have to carry the weight of your life. The God who made you will carry you. Ulitin ko. We don't need to carry the weight of our life, but the God who made you will carry you. Who will carry us? Who will bear all our suffering, our pain, all our problems? Who will sustain us? Who will deliver us? The God of Israel. The living God. The great I am. The I am. Who says, I am. Ang Diyos na pinaglagakan natin ng ating mga buhay. That's why, my dear brothers and sisters in Christ, trust in Him and in Him alone. Trust in Him. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagasunod, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Ito ang paanyaya ng ating Panginoon. Kung talagang kinikilala mo siya na siya ang Diyos na magdadala ng iyong mga kabigatan, na siya ang Diyos na magsusustain sa iyo, na hindi Kanya pababayaan, na hindi siya magbabago kung paano siya kumilos nung simula ng ikaw ay isilang hanggang ikaw ay nagkaroon ng kamalayan, hanggang sa ikaw ay tumanda. God will sustain you. At kung ikaw man ay nasa panganib at nais mo na ikaw ay makaalis sa isang kalalagayan na nahihirapan ka at nabibigatan ka, always remember, He is our deliverer. He will deliver us. He will rescue us. That's why Jesus says, "Come. Come to me. Come to me. Come to me." Halik kayo. Halik kayo. Kayong lahat na nabibigatan. Kayong lahat na naguguluhan. Kayong lahat
na nalulungkot, kayong lahat na may problema, kayong lahat na mayroong sakit at karamdaman, kayong lahat na mayroong alalahanin, come, hali kayo. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. At ang pangako niya, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan at ng kapayapaan. Tayo po tumayo at tayo po lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Itaas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. I encourage everyone that you need to fix your eyes unto Jesus alone. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Huwag mong intindihin ang taong nasa iyong harapan o nasa iyong likod. Ituon mo lamang ang iyong paningin, isipan, puso sa ating pong Panginoon. Yung Diyos na pinagtiwalaan ni David ay siya rin yung Diyos na kailangan mong pagtiwalaan. Yung Diyos na nag-ingat at nagbigay ng katagumpayan kay David, siya rin ang Diyos na mag-iingat at magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we come to you with a humble heart, knowing, Father God, that apart from you, we cannot do anything. Dahil inaamin namin, Panginoon, limitado ang kaya namin gawin. May hangganan ng lahat. Lakas namin, talino namin, diskarte namin, kapangyarihan namin, even our resources and our riches, merong hangganan. Pero salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos ng simula, gitna at dulo ng aming buhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanpaman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na patuloy na sasama at tutulong sa amin. Ama, nahalito po ang iyong mga anak, may kanya-kanyang mga dalahin, may kanya-kanyang alalahanin, may kanya-kanyang mga pasanin sa buhay. Yung iba, financial problem. Yung iba, relasyon sa kanilang kapwa, sa kanilang asawa, o sa kanilang kapamilya. O yung iba naman, Panginoon, sakit at karamdaman. Pero whatever it is, O God, anumang klaseng problema, pasanin meron sila. Salamat, Panginoon, meron kang maanyaya sa amin. Kung nais namin, O Diyos, na magpabigatan sa mga pasanin na meron kami, kung nais namin, Panginoon, na magaanan, maranasan ang iyong kapangyarihan, maranasan ang iyong kabutihan, maranasan ang iyong pagliligtas, maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos at himala sa aming mga buhay, kami ay maglalagak ng aming lubusang pagtitiwala sa iyo. That we will put our trust unto you all the way. Salamat po, Panginoon. At patuloy kang nangungusap sa amin. At aming itinideklara sa aming pong mga buhay that you are our bearer. You are our sustainer, Lord. That you are our deliverer. Salamat. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Patatakin mo ang iyong mga anak. I-bless mo ang kanilang buhay, ang kanilang buong pamilya,
ang bawat hanap buhay na meron po sila. Lord, I pray, O God, that you will pour out your favor, Lord, upon their life, upon their families, Lord, upon their business, their jobs, their work, Lord. Hallelujah. Salamat po. Tigit sa lahat, Father God, patuloy mong iparanas sa amin na ikaw nga ang Diyos na hindi magpapabayaan. Aming idinideklara kung paano sinabi ni Haring David, kung paano mo kami iningatan, kung paano mo kami pinagpala. Lord, nung kami, O Diyos, ay inuluwal sa sinapupunan ng aming mga magulang, ganon din po, O Diyos, sa buhay na meron kami ngayon. At maging sa susunod pang panahon, kahit na pumuti na ang aming buhok, na kahit na kami ay tumanda na, Panginoon, mararanasan pa rin namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, Lord, ang iyong biyaya, ang iyong provisyon sa aming pong mga buhay. Salamat po, Diyos, that your blessing will manifest from one generation to another generation to another generation, Lord. Salamat po. Tuloy na pagpalain mo ang buong pamilya ng His Sovereign Church, O God. Bawat anak mo na nandito at bawat pamilya na kanilang nare-representahan. Kaya Ama, sa oras na ito, sa iyo po namin ibinibigay ang aming papuri at pasasalamat at pagsamba at pagdakila. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Ihanda po natin